akala ko dati. Isa lang akong anonymous na walang trabaho, na nag-drift sa mahabang gabing walang tulog. Pumunta ako kung saan-saan naghahanap ng trabaho, hindi humihingi ng marami, basta may sapat akong mabuhay. Gayunpaman, noong gabing iyon nang makita ko ang kupas na pulang flyer na nakapaskil sa lumang notice board sa laundromat. Hindi ko alam na pumirma ako ng walang katapusang pangungusap. Nakasulat ang pulang dugo na tinta, paghar ng mga night shift workers, mataas na sahod, walang kailangang karanasan, sundin na lang ang lahat ng instructions. Walang numero ng telepono. Walang zip code. Walang tiyak na address. Isang araw lang na nakaturo sa trail sa likod ng shop. Nakatayo ako dun. Bahagyang nanginginig ang kamay. Dahilan ay nagsasabi sa akin na maglakad. Ngunit isang bagay sa aking gulugod, bumulong, halika. The ride took me out of the everyday world. Walang street lights. Walang signal ng telepono. At pagkatapos nakita ko ito. Isang matandang Burger King, nakahiwalay sa gitna ng gubat at kalawang ng mga palatandaan. Ang kumikislap na karatula ay tila nagbabala sa akin, huwag akong imbitahan. Ngunit ang unang bagay na nagpabagabag sa akin ay hindi ang tanawin. Ngunit ito ay ang amoy. Kakaibang amoy parang nasusunog na mantika, may halong bagay matamis at metal. Ang amoy ng inihaw na karne. Hindi ba? Ang amoy ng lumang dugo. Hindi ko akalain may ganitong lugar sa mapa. Bumukas mag-isa ang glass door nang hawakan ko ang handle. Walang tao sa loob. Ngunit mula sa kaloob-looban ng kusina ay narinig ang isang paos na boses. Welcome sa team. Ito ang unang gabi. At iyon ang gabing natuklasan ko, may mga alituntunin na, kung hindi susundin ay hindi lang aabutin ang iyong trabaho. Ngunit maaari mong mawala ang iyong sarili. Ilang gabi ako nakaligtas doon? Hindi na ako sigurado. Ngunit naaalala ko ang bawat tuntunin, bawat mukha na hindi na tao, bawat utos na walang karne, bawat katok sa pinto sa 2 oras 11 minuto ang. At miss ko na siya. Ang nakoronahan. Yung hindi nagsasalita. Huwag kailanman umalis ng walang laman. Kung pinapanood mo ang video na ito, isa lang ang masasabi ko. Huwag kailanman mag-apply para sa isang night shift sa isang Burger King na wala sa mapa. At kung makakita ka ng isang tao na may suot na korona, nakatayo sa harap ng isang tindahan sa madaling araw, huwag mo siyang tingnan. Huwag sabihin. Huwag huminga ng mabigat. Ipagdasal mo lang na ngayon hindi mo ba turn. Voiceover. Akala ko noon ang buhay ko ay isang lagusan na walang labasan. Kawalan ng trabaho. Nauubos ang pera. Gabi-gabi akong nakahiga habang nakikinig sa ceiling fan na walang katapusang umiikot sa isang silid kung saan walang tumatawag sa pangalan ko. Nakaligtas ako sa instant noodles at mga panayam na hindi na nabalik. At ang pinakamasama sa lahat, nasasanay na ako. Noong araw na yon, tulad ng gabi-gabi, naglalaba ako. Halos hating gabi na. Walang tao sa tindahan. Tanging ang mga kumikislap na fluorescent lights at ang washing machine na bahagyang nanginginig na parang may humihinga sa loob. Paglabas ko, may nakita akong flyer. Walang frills. Walang printing. Isang pirasong punit-punit na papel lang na nakadikit sa lumang tape. Ang tunog ng paglipad ng papel, ang tunog ng pagsulat ng panulat. Night shift hiring, good Eli. Experience required, just follow instructions. Nakasulat sa pulang tinta. Ngunit hindi maliwanag na pula. Ngunit ito ay mapula-pula kayumanggi parang matagal ng tuyo. Walang numero ng telepono. Walang email.
May nakasulat lang na araw na nakaturo sa kalsada sa likod ng shop. Dapat pumunta ako. Alam ko. Pero, ang bahaging sobrang pagod para magduda ay nagsabing subukan natin ito. Paglalakbay sa Burger King. Rolling car ingay, radio static, yes na paulit-ulit na nagsasabi ng recalculating me. Nagmaneho ako ayon sa araw na yon. Orihinal na aspalto. Tapos maruming kalsada. Nawala ang mga ilaw sa kalye. Ang signal ng cellphone ay bumaba sa zero. Wala sa ayos ang giya. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Parang ang mundong ito nilamon ako ng walang babala. Burger King lumitaw ay kadiliman. At pagkatapos nakita ko ito. Isang matandang Burger King ang nakaupo sa gitna ng madilim na kawalan na walang palatandaan at walang sasakyang nakaparada. Ngunit ang neon sign ay nanatiling nailawan kahit na kumikislap ng paulit-ulit mas babala kaysa sa pagtanggap. Ang amoy sa hangin ay hindi amoy pagkain. Ngunit iyon ay ang amoy ng nasusunog na langis na hinaluan ng metal at isang matamis na parang syrup na hinaluan ng dugo. Lumakad ako. Automatikong bumukas ang glass door nang walang humahawak dito. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Welcome sa team. Meet Relay, any manager. Lumabas ang isang matangkad at payat na lalaki. Uniforme ng Burger King pero kupas na. Maitim na bilog sa ilalim ng mata. Nameplate, Ray, manager. Ikaw si Miles, di ba? Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagtanong. Inabot sa akin ni Ray ang isang roll ng plastic wrap. Narito ang panuntunan. Basahin ito bago mo gawin ito. Huwag gawin itong mali. Hindi para sa kumpanya ngunit para sa lahat ng iba pa. Natawa ako ng alanganin. Ang ibig mong sabihin ay mga patakaran ng kumpanya. Nakatingin lang sa akin si Ray, hindi nakangiti. Hindi, Miles. I mean ang batas. Scene ng kwarto, unang panuntunan. Binuksan ko ang scroll. Dilaw na papel, typewritten at handwritten. Ang unang linya na nakabold, night shift rules, early break. Kung may mag-order ng walang karne na Hopper, ngumiti, walang itinanong. Huwag tumingin sa mata ng taong may corona kung papasok siya. Hindi siya nag-utos. Kinuha lang niya. Sa 2 oras 11 minuto may kakatok sa likod ng pinto. Talagang huwag buksan. Kung makarinig ka ng pag-iyak na nagmumula sa freezer, huwag pansinin ito. Kung nagsasalita ng paatras ang drive-thru speaker, tanggalin ang kordon. Maghintay ng 5 minuto. At higit pa. Miles, bahagyang nanginginig, hindi sigurado na siya ay matino. Napatingin ako kay Ray. Umiinom siya ng kape na parang normal lang ang lahat. Ito ba ay isang kalokohan? Hindi siya sumagot. Ulitin lang, mauunawaan mo sa lalong madaling panahon. Ngayon, mag-clock in. Ang unang customer ay nasa 20 minuto. Miles timekeeping, blood red stamp machine. Ipinasok ko ang card sa makina. Isang tuyong Vita ang tumunog. Naprint ng pulang tinta ang aking unang oras ng trabaho sa Burger King. Ngunit sa kaibuturan ng aking dibdib may bumulong. Lumagpas ka sa linya, Miles. Walang babalikan. Unang gabi. Mga unang order. At sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng isang may koronang nilalang. At iyon ang simula pa lang. Voiceover, boses ni Miles, tense, may halong curiosity. Sa unang gabing nagtrabaho ako sa Burger King, pumasok ako sa ibang mundo. Hindi ang iyong karaniwang fast food joint,
Ngunit isang madilim na maze ng mga hindi nakikitang panuntunan. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap na parang mahinang paghinga ng isang matandang nilalang. Ang amoy ng nasusunog na mantika na may halong malamig na metal ay bumangon mula sa lumang kagamitan na nagpaparamdam sa espasyo na parang napuno ito ng isang bagay na matagal nang patay ngunit hindi pa nawawala. Hawak ko ang unang order. Hopper, walang karne, walang gulay, walang sibuyas. Walang resibo ang order. At nang tawagan ko ang customer para magbayad gamit ang drive-thru speaker, walang sumagot. Nakatayo lang ang driver, hindi binuksan ang pinto para kunin ang mga paninda, saka dahan-dahang umalis ng walang sabi-sabi. Isang kakaibang customer ang bumalik at nag-order muli ng parehong bagay. Ang kanyang milkshake ay puno pa rin ng kalahati. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap, walang palatandaan ng buhay. Tunog, nagpi-play ang drive-thru speaker ng pabalik-balik, umaalinggaw-ngaw na boses. Biglang binuksan ng drive-thru speaker ang boses sa kabaliktaran. Ang tunog ay muffled, ngunit malinaw kong narinig ang aking pangalan na tinatawag na Miles. Miles. Ang boses ay akin. Ngunit mabagal, hinihila, puno ng kakilakilabot. Scene of second figure na lumalabas sa counter glass. Bigla kong nakita ang anino ng isang taong kamukha ko, tahimik na nakatayo sa tabi ko. Walang galaw, walang pagsasalita, pinagmamasdan lang ang bawat galaw ko. Isang buhay na multo o isang nakulong na piraso ng kaluluwa. Hindi ko alam. Mula sa freezer, isang malungkot na sigaw ang umalingaw-ngaw, parang kaluluwang nakulong sa yelo. Hindi ito pinansin ng lahat ng nakaduty na parabang sanay na sila sa mga makamultong tunog na ito. Unti-unti kong napagtanto na ang mga patakaran ay hindi lamang mga regulasyon ng kumpanya. Ang mga ito ay hindi nakikitang mga hadlang, tinatakpan ang mga bagay na hindi kabilang sa mundong ito, mga anino na gumagala sa mga bitak ng katotohanan. Scene with Ray, dim lighting, whispering voice. Nakikita mo ba ang mga bagay na yon, Miles? Sabi ni Ray sa akin, mababa at mabigat ang boses. Hindi lang kami nagtatrabaho sa fast food restaurant. Dito balanse ang mga mundo. Ang bawat panuntunan ay isang string na nakabuka sa pinto. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang maling galaw, ang mga bagay sa labas ay bumaha. Hindi na ako makakabalik. Ang katotohanan ng lugar na ito ay nagsimulang mag-warp at ako ay nakulong sa pagitan ng mga walang katotohanan na panuntunan. Tuwing gabi, lumalapit ang dilim. At ako nagiging bahagi nito. Ang unang gabi ay nagtapos sa kasuklam-suklam. Pero alam kong simula pa lang ito. Ang kwento ay hindi kailanman naging ganoon kadali. Voiceover, Boses and Amants. Nang gabing iyon dumating siya. Isang figura na mas matangkad sa sinumang nakita ko. Dumampi ang kanyang ulo sa mababang kisam. Ang hininga ay parang nabubulok na lupa na may halong nasusunog na laman, isang amoy na gusto kong tumakbo palayo, ngunit ang aking mga paa ay hindi gumagalaw. Scene of the King na pumasok sa Burger King, kumikislap ang mga ilaw, nagyelo ang staff. Lahat ng tao sa bar biglang naging di kumikibo. Ang kanilang mga mata ay nasa sahig, nakayupo ang mga ulo. Walang pinayagang tumingin ng diretsyo sa kanya. Hindi pinapayagan ang mabigat na paghinga. Mabagal na lumakad ang hari, tinapik ang kanyang kamay sa bar counter at huminto bago inihanda ang isang cake. Kinuha niya iyon, hinawakan ng mahigpit at pinisil ng mga kamay niya na parabang gusto niyang durugin ang lahat sa mundong ito. Tumayo ako, nanginginig ang mga paa.
Ang aking isip ay sumisigaw na tumakbo palayo, ngunit ang aking katawan ay hindi nakikinig. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi mata ng tao, malalim at malamig, diretsong nakatingin sa akin. Tinuro niya ako, isang utos na hindi matatanggihan. Lumitaw si Ray sa tabi niya at bumulong. Bumaba ka dyan. May dapat gawin. Malamig ang basement, hubad ang mga pader na bato, walang iba kundi isang pedestal sa gitna. Sa pedestal ay isang korona na gawa sa karton, marupok, sira-sira, ngunit makapangyarihan. Voiceover, boses ni Miles, naninig na boses na may halong pagtataka. Nang mahawakan ko ang korona, kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan ko. Nasusunog na mainit chill. Isang bulong ang umalingaw sa aking isipan, hindi ang sarili ko, ngunit hindi mabilang na iba pang mga tinig, ang umalingaw ng isa na nagsuot ng korona bago ako. Nakita ko ang aking sarili, ngunit deformed, napakapangit, iginuhit sa hindi matatakasan pangunod. Nakarinig ako ng mga babala, desperadong buntong hininga, pakiusap at sumpa. At alam ko, kapag sinuot ko ang koronang ito, hindi na ako ordinaryong tao. Nagsimula akong magbago. Ramdam ang malalim na kahungkagan, ang lamig ng koronang nagpapabigat sa kaluluwa. Bumalik sa kusina, mahina ang ilaw, tumingin si Meles sa salamin. Ang mukha ko sa salamin ay hindi katulad ng kahapon. Madilim, malalim at hindi kumukurap ang aking mga mata. Hindi na ako natatakot. Sa halip, naiintindihan ko na ang kalokohan ay naging bait sa mundong ito. At ako naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi nito. Voiceover, boses ang Miles. Hindi na ako newbie. Ako ay isang lingkod, ngunit isa ring pinaglilingkuran. Isang link sa walang katapusang kadena ng mga anino, panuntunan, at nakulong na kaluluwa. At ang apoy na iyon ay hindi kailanman mamamatay. Voiceover, boses ang Miles. Ang aking mga kasamahan nagsimulang mawala. Si Devon, ang bata at tahimik na lalaki na laging naka-headphone, isang araw ay hindi na bumalik sa trabaho. Si Eliza, isang babaeng may kumukupas na mga tatoo sa kanyang mga braso, maitim na mga mata, at isang katawan na nagsisimula ng mag-degenerate, balat na nababalot sa mga buto, nanginginig ang mga daliri na parang mababali. Hindi na siya tao. Ngunit kailangan pa ring magtrabaho, kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran. Araw-araw ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan na dahan-dahang sumasakal sa kanya mula sa loob. Lumalabas ang kakaibang customer sa drive-thru. Hindi na tao ang mga customer na dumarating sa restaurant. Isang tao na ang katawan ay natatakpan ng mga nakakabit na baging, mabagal na gumagalaw na parang buhay na halaman. Ang iba ay nakasuot ng maskara ng baboy, humihinal sa mga pekeng muso. Ang ilang mga tao ay walang balat, inilalantad lamang ang bawat kalamnan at ugat sa isang nakakatakot na paraan. Dumating ang ambulansya, walang sirena, walang kumikislap na ilaw. Nakasuot ng makapal na medical mask ang driver at hindi umimik. Nag-iwan sila ng bag na may nakasulat na biohazard at tahimik na umalis. Voiceover, boses Anay Raray. Sinubukan kong labagin ang mga patakaran, sabi ni Ray isang gabi, namumula ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga patakaran dito ay mas matanda kaysa sa sangkatauhan. Ang bawat batas ay hindi lamang may bisa kundi pati na rin ang pagbubuklod. Pinapanatili namin ang apoy na iyon na nagniningas para mapanatili ang balance. Balanse isang tila simpleng salita, ngunit mas malalim kaysa sa naiintindihan ko.
Ang serbisyo dito ay hindi tungkol sa pagkain, ngunit tungkol sa pagkakaroon. Ito ang balanse sa pagitan ng mga sukat, sa pagitan ng ating mundo at ng kadiliman sa labas. Voiceover, boses ni Miles, pabulong, nakakatakot na boses. Hindi ako mananalo. Walang makakaya. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o kalooban. Maaari mo lamang sundin ang mga patakaran kung gusto mong mabuhay. Ito ay isang magulong universo kung saan ang mga hindi nakikitang panuntunan ang huling linya ng depensa laban sa buhay. Araw-araw dito ay isang sakripisyo. Ang mga taong nagtrabaho bago ako ay nawala o naging multo ng kanilang mga sarili. At alam ko na walang mapapatawad kung lalabag sila sa batas. Ang apoy na iyon ay higit pa sa liwanag. Ito ang tanging bagay na pumipigil sa ganap na paglamon sa atin ng dilim. Ngunit sinusunog din ng apoy na iyon ang bawat kaluluwang naglilingkod dito. At naramdaman ko ang aking sarili ay unti-unting nagliliyab. Sa huling bahagi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa nakakatakot na paglipat kapag ang lingkod ay naging hari at kung saan tayo dinadala ng walang katapusang loob na ito. Voiceover, boses ang Miles. Hindi na ako natatakot. Ang mga alituntunin ay nakatanim sa aking bawat himaymay, sa aking bawat paghinga. Hindi na ako malayang tao, bahagi na ako ng sistemang ito. Isang hindi mapaghihiwalay na link sa vortex ng shifts, rules, at darkness. Parang nawalan ng kahulugan ang oras. Shift pagkatapos shift, araw at gabi, katotohanan o panaginip. Hindi ko na matandaan kung ilang gabi na akong ganito. Nakikita ni Miles ang kanyang ireplika sa pamamagitan ng drive-thru window. Sa pamamagitan ng drive-thru window, may nakita akong figure, ako yon, pero iba. Suot ang korona, malamig ang mga mata, hindi kumukurap, hindi tumutugon. Walang sinabi ang clone, nakatayo lang doon bilang silent warning. Dumating ang huling shift ko, tahimik ang shock. Sa basement, narinig kong umiiyak si Ray, nakaluhod na parang nagmamakaawa siya ng walang kabuluhan. Dapat panatilihin ang apoy, sabi niya, ang kanyang boses ay nabulunan. Ibinalik ni Miles ang koronang papel. Humakbang ako at dahan-dahang kinuha ang korona. Kapag isinuot sa ulo, nasisira ang paligid. Ang mga dingding ng tavern ay nagsimulang matunaw, nagiging buhay na laman na puno ng namimilipit na mga mukha. Hindi na tindahan ang Burger King. Ito ay naging isang buhay na nilalang, isang humihina, nakakaubos ng lahat ng halimaw. At ako ngayon, hindi na tagalabas. Ako ay bahagi nito. Bahagi ng ritual ng apoy. Nagbago ang background na musika sa isang tahimik, nakakapanghinayang tono. Pagkatapos magsisimula ang isang bagong araw. Bukas ang tindahan. Pumasok ang isang bagong tao, may hawak na lumang flyer. Ang kanyang mga mata ay tila nawawala tulad ng dati. Binati ko sila ng isang ngiti, ang ngiti ng isang nakakaunawa. Wala talagang umaalis sa lugar na ito. Papalitan lang kami, pinapanatili ang apoy.